Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung, baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government
has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niyo, but nakita natin, as a matter
matter of principle. Importante talaga yan. Attorney Rodriguez. Itong para ka kay Kibuloy? Tumasana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi pastor Ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman alam, apostoles, ginawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Puto pa nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na, karihan kasi ng mga bright, mga gago Haloan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Threat na naman yan, threat. Oo, NBI na naman yan. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to.
is a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad, itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro.